ng milyon-milyon kada buwan. Hindi kada buwan. Kada linggo. Kada linggo lang. Ha? Kada linggo. Siguro, mga palagay na natin, nasa 30 million o 50 million every week. So, kaya natawag silang ma-influensya. Kasi, ang laki ng kinikita nila dahil obligado pala yung mga membro nila na magbigay ng ikapo. Kumbaga, pag ikaw ay nalaman nilang ang sweldo mo ay 10,000 tapos nagbigay ka lang ng 2,000, ay 200, tiwalag ka na agad. Ako sa iglesia. Walang ganun. Di ba mga kapatid? Aw-aw, iruan eh. Natubangan na natin yung kaso nito. Magandang araw sa inyo mga kababayan, mga kamunting kalaman at sa Iglesia ni Cristo. Ito pa po si Epifanio, nangako po siya sa sarili niya na sabi niya, nangako po si Mr. Epifanio na hindi siya titigil na ang INC na tirahin niya at ipagtanggol niya daw ang taong bayan. Tingnan mo, humahakot pa to ng mga simpatya si Mr. Epifanio. Nangako po si Mr. Epifanio na hindi daw siya titigil na tirahin ang INC. Ewan ko kung hanggang saan siya paulit-ulit ang sinasabi. At kumukuha pa siya ng simpatya. No? Ito, tingnan nyo ha. Sabi niya kung religion daw ang INC, bakit daw gumaganito ang inaasar ng iglesia? Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, huwag kayong maniniwala kay Mr. Epifanio dahil kapaimbabawan po ang nangyayari. Bakit? Tingnan niyo po yung ginagawa niya. Nagmumura siya, nagbabanta siya. Kung ano-ano po ang pinagsasabi niya po na talagang, kung talagang ikaw kung yung mismong kinaaniban ni Mr. Epifanio, ha? Tingnan natin kung totoo yun, di ba? Sinisilip nila ang iglesia. Kumpara mo naman sa laman ng balita. Sige nga, Mr. Epifanio, bago mo walisin ang kalat ng iba, tingnan mo muna yung kinaaniban mo, yung kumakampi sa'yo, na nagmumura ka, pinagbabantaan mo yung uuntog mo yung ulo ng ka Eduardo Manalo, pagbabanta yun di ba? Tingnan mo yung sarili mo at yung kinaaniban mo, yan ba turo sa inyo? Di ba? Yung mga nagko-comment doon, yung ba turo sa inyo? Sige nga, sa kanila po, rumere-refleksyon, pati kay Mr. Epifanio, rumere-refleksyon po ang mga sinasabi niya. Opo. Kita nyo yung mismo kinaaniban ni Mr. Epifanio, ganyan ang refleksyon sa kanya, sumasalamin po sa kanya, di ba? Ang dami niya sinasabi, ang Iglesia daw ni Cristo hindi lumalabas sa debate at binubugbog daw yung mga tumataas sa debate. Umurong daw kay Eli. Kilala nyo na, si Brad Eli umurong daw. Mali, saksim buhay po ako. Matagal na po ako sumasubaybay kay Brad Eli, hindi pa ako iglesia. Saksim buhay po ako, naghamon yung dalawa na yan. Naghamunan yung dalawang iglesia at pati si Brad Eli naghamunan. Si Brad Eli naghamon sa luneta at kumasa ang Iglesia ni Cristo. Pinapalabas nila Brad Eli na hindi daw pumalag ang iglesia. Yung papalag na ang iglesia, ang gusto ni Brad Eli, puno sa puno. Di ba? Sabi niya, ako lalaban pag hindi puno sa puno. Ibig sabihin, leader sa leader. Binagbasa pa siya ng talata ng Biblia. Kailangan daw leader sa leader. Sige, okay, tama yun. Pero bakit yung kinakalaban ni Brad Eli, hindi naman leader iba? Yung representante ng Katoliko na debate niya, si Mr. Garza yata yun. Hindi naman leader ng religion yun nangangasiwa lang ata yun doon sa simbahan. Pero pag di niya kilaban yung bakit leader hanapin niya? Kapag gusto niya kasi, leader lang hanapin. Kaya saksi ako, yung mga panahon na hindi umurong ang Iglesia ni Cristo at hindi natatalo ang Iglesia ni Cristo sa debate. Pinapalabas lang nila yan. Saksim buhay po ako. Idol ko pa po dati, si Mr. Eli. Di ba? Idol ko po yung dati, ngayon hindi na, di ba? Hindi ko siya idol ngayon. Ngayon, nag-iglesia na ako ni Cristo, nalaman ko yung totoong aral, Mr. Epifanio. Kaya sinasabi mo tumakbo ang iglesia ni Cristo dun sa religion na yon, hindi po tumakbo ang iglesia ni Cristo. Hinahamon po niya ang leader namin. Nasabi ganyan daw. Lusot na lang yun. Kung talaga totoong kakasa sa debate siya, dapat doon pa lang sa luneta naghamon yung mga ministro ng iglesia, dapat kasado na. Ang dami pang mga kesyo daw, tatambangan siya pang doon na. Hindi niya Kaya nga bro, kay Michael Sandoval. Di ba? Gusto ni Michael Sandoval, yung ministro po ng Iglesia ni Cristo yon, na hinahamon siya, hindi naman siya pumapalag. Sabi, leader daw ang gusto. Anong klase yun? Samantala yung mga born again na kinakalaban niya, hindi naman leader yun, iba. Hindi naman. Nag-debater lang yun. Di ba? Kaya nga sa iglesia, may iba't ibang sangkap ng katawan. May isa ang ulo, isa ang katawan, at bagaman ang katawan, may iba't ibang sangkap. May debater. Sa isa iglesia, may tagapagtanggol, may security, may tagalinis, may taga-suri ng mga kapatid, may nangangaral, may umaawit, may finance. Kompleto po sa isang iglesia, yan ang sangkap ng katawan po, sama-sama. Hindi po maintindihan po ni Mr. Epifanio yun, Ngayon, nilista ko po ang tanong ni Mr. Epifanio, marami po siyang katanong rin. Basta nangako po siya, ito po, verbatim po sinabi, Epifanio nangako, hindi niya titigilan ng INC. Yun mga kababayan daw niya, ipitatanggol niya. Ipitatanggol mo mga kababayan mo? Tinuturoan mo ng masama laban sa iglesia. Yung ba ang pagtatanggol sa bayan? Kung totoo daw ang reliyon ng Iglesia ni Cristo, sabi niya, kung totoo daw ang Iglesia ni Cristo, bakit daw namumulitika? Sino may sabi sa'yo na ang sabi daw ang totoong pinaniniwalaan daw niyang Iglesia ni Cristo, yung nasa Biblia? Ito ngayon nakasulat sa Biblia. Ilitaw mo yung nasa Biblia na sinasabi mo Iglesia ni Cristo. Ito yung nakasulat. Hindi kasi si Mr. Epifanio nakikinig ng hula sa Biblia. Ang pinakikinggan niya lang niya yung kanyang pananaw at yung gusto lang niya pakinggan. Ito ngayon tinutukoy ng Iglesia ni Cristo Sabi Iglesia din ni Manalo, titira niya. Sino yun? Sino Iglesia ni Manalo? Wala naman nakaregisto sa sect na Iglesia ni Cristo Alam mo, Mr. Epifanio, kung may ebidensya ka sa Iglesia ni Cristo, dalhin mo sa korte. Diba? Magsampa kayo. Diba? Yung sinasabi nyo. Diba? Kasi pambibintang yan, Mr. Epifanio. Kahit saan ka makarating, pambibintang yan. Saka, yung ginagamit ng mga referensyang paninira sa Iglesia, ginamit na ni Brad Eli yan. Diba? Mas matindi pa nga si Brad Eli. Talagang iniisa-isa niya ang lahat ng himay-himay pero, nagtagumpay ba? Hindi. Mas lalo lumago ang Iglesia. Diba? Nasaan ba si Brad Eli ngayon? Diba? Nagtagumpay lalo ang Iglesia. Diba? Yun ang inaano ko.
Kaya alam ko story po kay Brad Eli dati, noong pa bago ako mag-iglesia, idol ko po yan. Inaamin ko po yan. Natagal na panahon, napaanim na ako, matagal na ako sa iglesia nakikinig. 2013 to 14 pa lang, ako ay nasa iglesia ni Cristo. Hinalis ko na yung pagkabilib ko kay Brad Eli. No, kasi nabuko ko nga na patalon-talon yung pakontra-kontra. Real talk lang, pakontra-kontra yung sinasabi niya. Ito nakaraan, sinabi niya dun sa Katoliko, natupad daw sa hula yung Papa, 666. Kalauna, binawi niya. Di ba? Hindi naman daw yun. Ano ba talaga? Paano yung mga nabutan siyang buhay? Ngayon wala na. Anong aral lang Yun ang sinasabi ko, Mr. Epifanio. Huwag ka po tayo magpahalata na tayo sumisimpat siya doon. Na kunwari hindi alam yun. Ano nga ba yung reliyon na yun? Yung dating gaganon pa si Mr. Epifanio, yung dating daan na si leader no, wari pa siya. Kunwari ka po, Mr. Epifanio. Ayoko lang maglatag dito ng ebidensya mga kapatid, pero tukoy na po si Mr. Epifanio. No? Alam na po kung ano yung kinaaniba niya, alam na po kung sino siya, at alam na po, balita nga po sa akin may nagsabi po nasa Zamboanga, di ba? Ngayon nasa Batangas yata. Ha? Yun ang nagsabi, marami po nagsabi. Tukoy na po si Mr. Epifanio. Nag-iisip po mga kapatid kung ito ba isasampa ng kaso. No? O wag na lang kaya magsampa ng kaso. Kaya mag-isip-isip po si Mr. Epifanio na kung magkasampa ba ang kaso, ang iglesia o hindi na. No, Mr. Epifanio, yun po. Kasi grabe pong paninira ang ginagawa ng taong ito. Talagang hindi po totoo mga sinasabi niya. No? Kung may totoo man, dapat ikumpara niya naman yung kanyang kinaaniban. Ano bang kinaaniban? Laman ng balita. Kanina lang, nakinig ako ng balita Isang lalaki tinambangan yung isang pamilya. Ha? Nalaman pala yung pamilya ng ganito. Kaanib. Kung ano yung kinaaniban ng tao na yun tumambang sa pamilya, yun din kinaaniban ni Mr. Epifanio. Yung isa naman ng hold up. Balita, buksan nyo yung TV. Tingnan nyo, laman lagi ng balita, karasan. Ganito, gumamit, pinagbabawal na ganyan. Tanungin mo kung ano kinaaniban niya. Kinaaniban po ni Mr. Epifanio. Diba? Tingnan mo kung sino yung nagbibenta ngayon. Sino yung mga nagbibenta ng mga alak, may pinagbabawal. Yung mga hindi makarelihiyon. Sino yung mga ganon? Kaanib po si Mr. Epifanio doon. Totoo po, na di ako babanggit ko ano yung kaaniban niya, basta alam niyo na po yun. Laman ng balita, ito, nakarang araw, sinetch ko, hindi ko na i-screen to kasi baka maano tayo meron isang lalaki dun sa lasing, nagwala, tapos yung anak siya, yung tatay niya, tinumba niya. Nalaman yung dalawang parehas na yon, iisa ang kinaaniban din ni Mr. Epifanio. Opo, totoo po yon. Isa pa po, marami pa po, alimang balita. Yung po kay mga barilan sa ibang lugar, yung mga holdapan, hinold up yung kapwa kaanib niya dun sa isang kinaaniban niya. Kinaaniban din po ni Mr. Epifanio. Nakita niyo po? Meron pa po. Ito lang nakalimutan andito kanina pina-flash ko. Ayoko i-flash dito sa video na kasi baka syempre ingat tayo, baka ma-copy tayo. Ngayon, ma-violation. May laman ng balita po yung yun niya. Ito pa, to. Yung anak niya, 3 taong gulang, alam niyo na ang ginawa. Pinagsamantala niya anak niya. Anong kaanib saan to? Doon po sa kinaaniba ni Mr. Epifanio. Di ba? Lahat po, tapos yung mga pagbabantayan, nagbabanta si Mr. Epifanio, ganyan ang turo sa inyo. Di ba, Mr. Epifanio? Ayoko maghayag kasi madadamay. Ito, hindi ko madadamay ano mo nito, di ba? Yan sabi ko sa iyo, ngayon babalik ka daw sitwasyon. Sino ngayon ang malinis? Ang iglesia ni Cristo, sabi ko sa inyo mga kapatid, huwag kayong titingin sa aral. Wag daw kayong titingin sa tao. Sa aral kayo tumingin. Wag kayong titingin sa tao. Dahil sa tao, talagang maraming makagawang kasalanan. Maski ang inyong lingkod, ako nakakagawa ang kasalanan araw-araw. Pero kung aral titignan nyo, kumpara sa iba, mas matututo kayo. At yung pananalita nyo, may pag-ibig. Hindi katulad ni Mr. Epifanio, puro sama ng loob. Hindi kumpara nyo po. Alam niyo naman po kung ano yung kinaaniban ni Mr. Epifanio Totoo po yun. Hindi po ako siya. May mga intel po tayo nagsabi. At hindi ko pwede ayag dito kasi maraming madadamay dun sa kinaaniban niya. Di ba? Si Mr. Epifanio, kuwari pa sabi niya na hindi daw dadamay ang iglesia, totoong iglesia ni Cristo. Doon sa tunay na iglesia ni Cristo, doon ko sa believe. Ito nga tunay na iglesia ni Cristo, tupad sa hula Kung dapat sana, kung may tinuturo kang iglesia pa, maglatag ka ng talata, patunayan mo na iyon ay totoo. Di ba? Ito nga natupad sa hula Nakita mo kasi, hindi mo nakita ibang yung video ko na naglatag tayo ng talata. Sabi niya pa, kung totoong iglesia daw hindi daw nangilam si Cristo sa reliyon. Sino may sabi sa'yo hindi nangilam si Cristo sa reliyon? Sa gobyerno. Sino nagsabi sa'yo? Ikaw lang may sabi noon. Pamantayan mo lang sa sarili mo yun. Mr. Epifanio. Di ba? Ito pa, mga kamunti, bubuhos daw ang suporta kay Mr. Epifanio, mga kababayan niya. No? May mga bubuhos talaga suporta sa kanya, pero hindi buhos. Sabi mo lang yun. May mga simpatya lang sa'yo kasi maraming galit sa iglesia ni Cristo dahil sa sila ay naiinggit, yung iba naman ay natatapakan ng kanilang ay biblical naman kasi ang iglesia ni Cristo. No? Kaya sila nagsama-sama. Pero wala namang magagawa Alam niyo bakit? Nung pa man inuusig na iglesia ng ganyan, mas grabe pa nga kay Mr. Epifanio Mas ginagawa Pero nasan ba ang iglesia ngayon? Mas lalo lumaki. Mas lalo lumawak. Ito, yung kasalukuyan nakaraang pa pagmumura ni Mr. Epifanio, simula siya, dumami ang sumama sa pamamahayag. Nakita ko yung rate. Nakita ko. Tapos nagsasabi pa si Mr. Epifanio, maraming sumasimpa sa kanya. No, mas lalo natatadagan ng iglesia sa ginagawa niya. Di ba? Kaya ito, sabi ko sa inyo, maraming nag-uusig ngayon sa iglesia ni Cristo. Lahat ng, sabi ni Mr. Epifanio kay Mr. Epifanio galing to na lahat ng mga ibang sekta daw umuusig, pinagtutulungan ng iglesia ni Cristo, parang gustong pabagsakin ng iglesia. Tignan nyo yan. Doon mo talaga makikita na tunay ang iglesia. Pinag-uusig lahat ng sama-sama mga sekta na.
Di ba halos lahat pinagilitan ng Iglesia ni Cristo? Tingnan nyo yan. Kung ang Iglesia ni Cristo may binabanggit na isang religion niya, isa lang. Pero lahat sila binabanggit ang Iglesia ngayon. May tutulong-tulungan. Tingnan nyo yan. Di ba? O sino ngayon ang lumalapat sa kanilang aral? Di ba? Huwag mong tignan Mr. Epipanyo ang tao. Dahil kapag tinignan mo yung tao, marami akong makikita sa inyo. Lalo sa'yo, sa kinaaniban mo, Mr. Epipanyo. Hindi pa ako tapos, Mr. Epipanyo. Napakarami pa. Napakarami. Isang grupo nagbatuhan. Diyos sa Sampalok. Sampalok ba yun sa Manila? Basta sa pati Manila. Nagbatuhan isang grupo. Sabi may guns daw ang iglesia. Ang tawag doon, mga guns din yun. Nagbatuhan, nagbarilan, kanya-kanya. Walang, may mga sumpak, may mga dalang Nalaman ko kanilang kinaaniban din pala ni Mr. Epipanyo. Di ba? Sige nga, Mr. Epipanyo. May naglalasing sa kanto. Napagsamantalaan yung grupo. Nagkaroon ng sugatan. May natumba. Lahat pala yun, nalaman ko. Kinaaniban pa rin ni Mr. Epipanyo. Sino ngayon ang religion na sangkot sa ganyan? Ang Iglesia ni Cristo, bihira lang. Nakakagawa ng ganyan. Kung meron man, sabi ko siya, inaalis, tinitiwalag. Si Mr. Epipanyo ngayon. Asan yung sinasabi ni Mr. Epipanyo na ang Iglesia daw ni Cristo ay ganito, ganyan? Bakit hindi niya tignan ang kanyang kinaaniban? Di ba? Ang nakikita niya lang niya, yung mali ng iba. Na sa kanya, yung sarili niya, mali niya, hindi niya sinitignan. Di ba? Ibig sabihin, lumalabas talaga, Iglesia ni Cristo ang tunay. Di ba? Kasi pinipilit niya yung makita yung mga kadumihan ng iglesia kaysa naman doon sa kinaaniban niya na napakadami, araw-araw laman ng balita. Magsasawa kayo sa laman ng balita. O yung mga politikong iba, hindi ko niya lahat iba, nakaupo. Napatunayan, pumasok pa doon sa, hindi ko sabihin kung ano simbahan niya, basta simbahan, pumasok sa simbahan. O pumasok doon, nanalangin lahat sila. Kaaway yung isang kaanib din nila, kaanib din nila. Kaanib din po ni Mr. Epipanyo lahat yun. Diba? Ayaw mangilang mga religion ng iglesia, nagalit siya. Galit si Mr. Epipanyo na kingilang daw iglesia sa politika. Nagsalita lang hindi siya makapaniwala kasi na nagsalita lang si Mr. Nagsalita si Dante Marcoleta, hindi siya makapaniwala, nagsalita doon. Inisip nila pamumulitika yun. Ba't daw nangingilam ang INC kung totoong religion nangingilam? Bakit yung kinaaniban mo nangingilam din sa rally na sinusulong pa nga impeachment? Yung iba, di ba? Hindi mo napapansin yun? Gusto niya lang ni Mr. Epipanyo yung kanya, mga kamunti. No? Ito ay aking reaksyon, opinion, teorya ko. No? Pero totoo, na may katotohanan. Di ba? Ngayon, sana po, Mr. Epipanyo, bago po tayo manilip ng iba, tignan mo muna yung inaaniban nyo po. Dahil yun po ang kaya nga si Trump ngayon Si Trump, di ba? Ang ganda ng kanyang panukala ngayon. Nililinis niya dahil yung mga panahon na yun, hindi si Trump nakaupo, ang religion, binabaliwala. Ngayon, pinahalagahan ni Trump. Di ba? Ngayon, dito sa Pilipinas, wala pang ganyan na pero nakikita nyo naman laman ng balita kung ano mga ginagawa, kabalastugan. Lahat ng sinabi nyo po, Mr. Epipanyo, laban sa iglesia, yung sinabi mo, mamamatay tao, ganyan na iglesia, mga goons, may squad, may ganyan. Sa inyo po, sa kinaaniban mo po, tumatama. Dahil laman sila ng balita. Totoo lang. Sila ang front ng balita. Mamaya, makinig kayo, anong linggo? Hindi ko alam kung may balita mamaya. Lunes, bukas, alas 6. Sa 24 oras yata, tignan nyo. Kung di ba balita, hindi binabanggit yung kinaaniban, pero tignan mo kung ano yung susuri mo, search mo. Kasi ako nasa media ko, kaya madali ko malaman ano ba kinaaniban ng mga yan. Sasabihin sa'yo, yun din ang kinaaniban ni Mr. Epipanyo. Di ba? Kaya Mr. Epipanyo, tignan mo muna yung dumi ng iba. Doon mo walisin, bago Di ba? Parang pinalilitaw kasi ni Mr. Epipanyo, mga kamunti, na siya ay malinis. Walang bahid yung kanya kinaaniban. Di ba? Alam mo, Mr. Epipanyo, batay na sa pagsusuri sa pagre-research. Di ba? Number 1 ang iglesia ni Jesus sa Pilipinas, lalo sa lahat ng bagay. Kaya hindi mo na mababago yun. Di ba? Siguro lang, maging magsika, pwede ka magtawag ng mga tao, mag-rally kayo, paglaban mo yung pinagdalaban mo, pero wala rin hindi matutupad sa wala sa hula Wala sa hula po sinasabi ni Mr. Epipanyo, no? Ngayon marami pa po tayo na ito ay reaksyon ko lang na talagang nakita ko kasi si Mr. Epipanyo, sa kanya tumatama lahat ng kanyang sinasabi tungkol sa Iglesia ni Cristo, no? Lalo na sa kapatid na Eduardo Manalo, no? Kung totoo daw ganyan, kesyo ganyan daw, di ba? Ang Iglesia ni Cristo matagal nang ginagalang. Hindi pa pinapanganak po si Mr. Mura Epipanyo, hindi na ginagalang na po ang Iglesia ni Cristo, no? Siya lang po nagsasabi noon, no? Ilan lang po yung mga sumisimpasa sa kanya, siguro wala pang 1,000. Ang daming tao sa Pilipinas di ba? Saka ang paniwalaan natin yung intel, yung batas, yung papel, hindi po yung kyaw-kyaw, no? Yun po ang paniwalaan po natin, no? Yan kasi si Mr. Epipanyo, sabi niya, natatawa ako sa sinabi niya Ang sinabi niya, wala daw si Kristong kinalaman sa batas dito ng ilam. Sino sabi si batas? Kaya nga pinako si Kristo ng gobyerno di ba? Yung batas ng panahon na yun di ba? Kaya nga pinako siya sa krus di ba? Ilang siya sabi ko po sa inyo, Mr. Epipanyo. Hindi po siya sabi yun, wala daw siya nabasa sa Biblia. Sinabi lang kasi sa iyo, may nagsabi lang kasi sa iyo, ganyan mo iglesia, ganun mo. Pero matagal na pong issue yan. Yung tao gising na po, mulat na po, di ba? Marami nang gusto mag-iglesia ni Cristo, di ba? Kaya sila gusto mag-iglesia ni Cristo hindi dahil sa sabi daw kaya daw marami naggugusto mag-iglesia ni Cristo dahil para makakuha ng kapangyarihan. No, bakit naman ako nag-iglesia ako ni Cristo? Idol ko yung ina-idol mo. Di ba? Ba't ako umalis doon? Hindi ako umalis doon, hindi naman talaga umalis doon inayawan ko yun. Dahil ito iglesia ni Cristo, nakita ko yung aral. Hindi ako dahil sa makapangyarihan, naanib ako doon sa aral ng iglesia ni Cristo. Di ba? Na
talagang napakabuti ng aral ng Iglesia ni Cristo. Bagaman maraming kapatid na makikita mo, lahat naman may kasalanan eh. Sino dito, sabi ko nga, sino dito ang walang kasalanan? Lahat tayo may kasalanan. Di ba? Pero ang Iglesia ni Cristo yung aral, wala ka mabubutas. Kaya niya umalis ako dun sa idol ko eh. Yung malamang idol mo rin yun kasi mahilig banggit mo eh. Banggit mo ganyan kaya, di pa kilala. Nung mabili mo, lahat kilala mo. Pagdating sa kanya, ito banggit niya, mga kaibigan, ito banggit niya. Pag lahat ng sekta kilala niya. Pag babanggitin niya yung kay Brad Eli, ano nga ba yung religion yun? Yung dating maganon-ganon pa siya. Obvious, Brad. Obvious, di ba? Kuwari ka pa di alam eh, si, ano ba yun, Brad Eli ba yun? Ganun. Kuwari pa di alam, naku, dapat di ka na gano'n, dapat binanggit mo ng diretso, napaghahalataan tuloy tayo, Mr. Epipanyo. Di ba ba? Ayan ayan siya sabi ko po sa inyo, no? Kaya, wag ka po, alam ko po istorya niyan. Ang alam ko, ang hinahamon, yung puno namin. May kanya-kanyang gawain kami, na hindi naman pwedeng isalpak mo doon. Di ba? O yung ngayon niya yung namumuno ngayon. Doon, ano na. Di ba? Nakikipagdebate ba? Hindi. O ngayon, ibabalik yung dating panahon na tinasabi niya na dapat ang puno makipagdebate. O ngayon, lalabas ba yun para makipagdebate? Hindi. Di ba? Yun sabi ko sa Mr. Epipanyo. Tumatama sa iyo yung mga sinasabi mo po. No? Sige, hanggang sa susunod, i-update ko kasi sa mga nangyari pa at sasagutin natin lahat ng tanong ni Mr. Epipanyo. Lahat ng paratang ni Mr. Epipanyo, sasagutin natin sa pamamagitan ito na may talata ng Biblia pa at may katwiran, may pag-ibig, may masustansyang pag-uusap, no? Hanggang sa susunod, hindi to chismis, hindi katulad ni Mr. Epipanyo, chismis lang, no? Hindi na patunayan, noon pa, 1990s pa, binabalik niya yung mga usapan na yun, no? Mula 1990s, yun lang mga balita sa iglesia na bibilang mo sa daliri. Ilan lang yun. Samantalang sa kinaaniban niya, laman ng balita araw-araw, mula nang na-invento yung TV. Opo, totoo yun, no? Hanggang sa susunod, paalam.